may partner. Okay? Napakahalaga po ng partner. So, nung mga nakakaraang Sundays ay natutunan natin at nalaman yung importansya ng partners bilang bilang mag-asawa. Tapos, yung pangalawa, partners naman sa pag-serve sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay. So, sa pagkakataon pong ito, kayo po ba ay sumasang-ayon sa akin na sa pag-aalaga o sa pagmamahal ng likha ng ating Panginoon, dapat ay partners din? Sumasang-ayon po ba kayo sa akin? Na sa pag-aalaga ng likha ng Panginoon, dapat ay partners din? Amen. Di po ba? Kaya nga po nung panahon ni Tatay Adan, di ba mag-isa lang siya? Nakita ng Panginoon na malungkot siya. At nakita rin siguro ng Panginoon na yung sa pag-aalaga nung kanyang hardin na ginawa, parang ang hirap naman itong si Adan na kinakausap mag-isa yung unggoy o kaya kinakausap mag-isa yung, di ba? Wala siyang kapartner. So, anong ginawa ng Panginoon? Binigyan siya ng kapartner. Binigyan siya ng kanyang Eva. Yun ang partner niya para pangalagaan yung hardin. Ayan. So, kapartner sa pag-aalaga. So, napaka-importante din po nun. At sa panahon natin ngayon, bilang modernong panahon, ay kung mababalitaan natin, napakarami rin mga organization, yung mga LGU, nakikipag-partner sila saan? Sa mga, halimbawa, yung mga SM Group of Companies, di ba yan, may partnership sila. Anong ginagawa nila? Sa kalikasan, di ba, yung mga eco-friendly na mga gawain. Nagtatanim sila ng mga puno, di ba, naglilinis sila ng mga estero, yung mga ilog, merong clean up drive sa mga dagat, di ba, namumulot sila ng mga plastic bottles na naiiwan doon. So, yun po yung tinatawag na environmental partnership, okay? Yun yung pagmamahal saan? Sa kalikasan. Sapagkat ang kalikasan po, ito ay yung natural na handog sa atin at inihanda sa atin ng ating Panginoon. Dapat ba nating sirain? Hindi. Dahil kapag ito ay nasira, sino ang magbe-benefit? Tayo din. Hindi po ba? Benefit natin yun kasi nasira natin eh. O yung effect. Okay? Tayo sa ating magbukan yun. Tayo yung tawag yun, yung puputukan, sabi nga. Tayo magsasuffer. Buti nga sa'yo, sabi nga, di ba? Benepisyo mo yan, ganyan ginawa mo eh. Ikaw yan. Buti nga, sabi nga po. Diba? So, dapat nating pangalagaan in partnership din. Kaya po, sabi nga, kung isang tao lang yung nagmamahal sa kalikasan, sa loob nga lang ng isang cluster, halimbawa, yung isa lang yung naglilinis, doon sa, yung nagwawalis, doon sa, tas ang daming dumi, di ba? Ano nangyayari? hindi po ba naiinis yung mag-isa lang na nagwawalis? Correct. Sabi nga po. So, dapat, may makikita ka man lang doon sa buong cluster niya, di ba? May 4. Kung 15 yung bahay sa loob ng isang cluster, may 3 o 4 na nagwawalis. Aba, meron pala akong partner dito sa paglilinis. So, yung karumihan ng paligid doon ay, nababawasan. Sabi nga po, sa bahay din, sa amin, ang naging kasabihan ng nanay ko noon, anong labang ko sa inyo? Siyam kayong nagkakalat, mag-isa lang ako, nagliligpit ng bahay. Hindi ba, napapagalitan kaming lahat. Kaya doon nabuo yung toka-toka, sabi nga po, ikaw, linisin mo tong bandang to, ikaw, dito ka. So, malinis yung bahay, di ba? So, sabi nga, kapag isa lang yung gumagawa, wala sa talagang laban. Hindi po ba? Walang laban. Kawawa siya. Kawawa. Ang buhay na nga ng isang ina 24/7, hindi po ba? Kawawa talaga. Kaya, palakpakan natin yung buhay ng mga ina na yan. Siyempre yung mga tatay ganun din. 22/7. 22/7, hindi 24/7. Kasi may tulog na 2 oras. Anyway, so much with that.
So, ako kasi yung tulog ko, hindi lang 2. Nap pa lang po yun. Power nap pa lang yung 2. So, ang pag-aaralan po natin ngayon, patungkol po sa partnership in taking care of God's creation. Ayan. So, ito po ay maiksi lamang. Nais kong ma-share sa inyo. Na ito naman ay hindi lang katang-isip ko lamang po. Meron po itong biblical basis. Alright? So, partners in taking care of God's creation. So, hindi po yan doon sa Psalm 24, 1 and 2. Pag po natin yan, ha? Alalay lang natin yan. Ito po ay nabasa ko sa Numbers. Ayan. Sa Numbers, chapter 35, verse 33. Ayan. Ito po ang sinabi rito, you shall not, sa rendition dito, you shall not. Dito naman, do not pollute the land where you are. Bloodshed pollutes the land, and atonement cannot be made for the land on which blood has been shed, except by the blood of the one who shed it. Ayan. So, ano daw po yung sabi rito? Wag dudungisan, wag dudumihan ang lupang inyong tinatirhan. Okay? Ba't nadama yung blood doon? Okay, malalaman natin mamaya. Sabi dito, bloodshed pollutes the land, and atonement cannot be made for the land on which blood has been shed, except by the blood of the one who shed it. Alright. You pray according to the Numbers. Sabi po sa Psalm 24 verses 1 and 2, sabi po sa NIV, the earth is the Lord's, and everything in it, the world, and all who live in it. Sabi sa verse 2, for He founded it upon the seas, and established it upon the waters. So, ang ating kinatatayuan ngayon, yung ating tinitirhan, ay sino may-ari? Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Okay? Sa Panginoon lahat yan. At ang lahat ng naririto. Sapagkat ito ay kanyang itinatag. Okay? Itinatag na yan para kanino? Para sa kanyang special na creation. Sino ba yung special na creation ng ating Panginoon? Ha? Walang iba kundi ang tao. Kaya sabihin mo sa katabi mo, special ka. Mukha ba siya special? Ha? Mukha siya special? Alright. So, special ka. Sabihin mo, special ka rin. Alright. So, meron po tayong dalawang isi-share dito. Sabi dito, what shall we do to save the environment? Ano nga ba yung dapat natin gawin para ma-save o mapangalagaan ang ating kalikasan o kapaligiran. Alright? Sabi doon, yung first nating tatalakayin, love and respect the nature. Okay. Pag sinabing nature, ano po iyan? Yan yung ating kalikasan. Ano yung tatlong nature na yan? Land, water, and air. Ayan. Yan yung natural natin. Di ba? Land, water, and air. Okay. Naniniwala ba kayo na kapag nawala yung isa doon, hindi tayo mabubuhay? Ha? Kasi kung natin talaga yan, ha? Basis of life. Alright? Sabi sa ibang version doon, established in the water. So, iba sa rivers. Doon sa ESV, river. Kasi kung titingnan natin, yung cradles of civilization ay nagsimula saan? Sa gilid ng, sa gilid ng ilog. Doon po nagsimula yung cradle of civilizations natin. Sa gilid sila ng ilog. Andun ang kabuhayan nila. Sila ay mga mangingisda, magsasaka. Wala pang office worker ng mga panahon na yon, alright? Sila ay farmer, fishermen, and hunters. Yan, yung mga hunters. Okay. So, kung maalala po natin na kung ang tao ay hindi nagmamahal at nire-respeto ang nature na gawa ng ating Panginoon, ay napakalaki po noong magiging epekto nito sa kanilang mga buhay.
Kung matatandaan ninyo, nung 1990s, noong, may isip na siguro yung iba sa inyo nun, ano? Yung sa Ginsa-Ugon, naalala nyo yun? Yung sa Ginsa-Ugon, sa Leyte, yung gumuho yung bundok, di ba? Gumuho yung bundok, ilang barangay yung natabunan nun. Natatandaan nyo po yung balita na yon, di ba? Ilang tao yung namatay? Libo po yung namatay doon. Ano yung cause noong pagguho na yon? Landslide, of course. Actually, hindi siya land. It's mud. Mudslide. Kasi, putol na yung mga puno. Kinalbo nila yung lugar na yon. Kaya, Leyte po yun. Ginsa-Ugon. Yung bundok gumuho, tumabot sa isa o dalawang barangay yung na-cover niya. Ang dami pong namatay. Kasi walang respeto sa kalikasan. Hindi na sila nagmamahal. Okay? So, yun po yun. Okay? Tao rin yung magiging kawawa. Namatay bata, matanda. Ito rin itong last na mga bagyo, di ba? May mga landslide. Kasi nga po, kulang na rin tayo sa pagmamahal sa ating mga kabundukan. Kinakalbo, ano pa, minimina, o yung nangyari nung sa bagyo saan, sa yung domino na, sa may Beverly Hills ba yun? Cherry Hills. Beverly Hills. Cherry Hills. Di ba? Di ba gumuho din yun? Ano yung naging naman nun? Ano naman nun? Kasi yung ilalim nun, butas. Yung bundok na yun, butas yung ilalim. Di po ba? Kapabayaan po yun. Nangyari kapabayaan. Okay. Bakit kapabayaan? Naging mining site pala dati yun. Tapos ibinenta, ginawang subdivision. Hindi po ba? Sino yung mga taong walang pagmamahal sa kanilang kapwa-tao doon? Hindi po ba? Yung mga nag-develop. Ang dami namatay. Hindi po ba? Ganun yun. So, kapag hindi tayo rumispeto ng mahal, ito po yung sa land. Paano naman yung sa air? Di ba ngayon, yung mga emissions, kaya nga isinusulong nila ngayon yung mga low carbon, di ba? Dahil nasisira na yung ating yung ozone layer natin. Kasi yung sa mga emission, yung mga carbon emission ng mga sasakyan, mga factory, mga industries, ayan. Sila yung bumubutas sa ating ozone layer. Yan ay protection natin laban sa mapaminsalang UV rays na nanggagaling sa araw. Okay. So kapag nasira yon, nakakatuwa nga po Alam niyo nung pandemic, hindi nakakatuwa yung pandemic pero at least nahil ng bahagya. Nahil lang po ng bahagya yung ating ozone. Kasi bakit?